Bali dito nga pala yung kanina sa may PVC, tapos ano dito sa may bandang connector niya sa thread. Medyo lumawag to. Kaya medyo sumisingaw dito. Kaya mahina yung higop niya ng tubig. So ang ginawa ko, nilagyan ko muna ng goma pansamantagal. Yan. Then kanina pinaklas ko din to. Tapos ito yung mga nakuha ko mga kabady, oh. Itong mga bato na to, tignan nyo naman, imagine ganyan kalaki yung babara dito sa may swing valve banda. Ito yung swing valve. Itong dalawang to yung bumara. Bali ang nakuha ko na ay apat. Yan, apat na bato na yan na stuck dito sa may swing valve. Kasi may gumaganon dito eh. Gumaganon-ganon dyan na kwan kapag binobombahan mo tong po. Good day mga kabady. Yan, 9:37 na po ng umaga. At tayo po ay nagpe-prepare na para magpakain ng ating mga lagang fingerlings. At sila po ay ika 30 days na. Yan, isang buwan na sila. Yan, tignan nyo po ang aming weather ngayon dito. Yan, maulap. Pero yan, sumisikat na si aring araw. Yan. So mag-start na tayo magpakain mga kabady. Tara, samahan nyo ako. Start na. Yan mga kabady, naibigay na natin yung ibang feeds. So meron pa tayo dito mga 100 grams. Punta tayo dito sa paborito nilang spot. Dito tayo mga kabady. Buti naman gumanda na ang araw. Ayan, sumilip na si haring araw talaga. Pero medyo maano pa. Sana ngayon ay makapagpakompleto na tayo. Yan, at kung manonotice nyo, hindi pa ako nagpaandar ng solar. Kasi kanina inaayos ko siya. May lumalabas naman tubig mga kabady, kaya lang medyo mahina. Baka meron na namang na stuck doon sa may tubo na galing doon ay papunta sa ilalim. So kailangan na naman yun sundutin mga kabady. Kaya ngayon, hanggang ngayon pala ay hindi pa ako nakakapagpaandar. Pero okay lang din naman. Kasi maliliit pa naman to, so enough pa rin naman yung dissolved oxygen nila. Pero dapat maayos ko na yun, asap, para nang sa ganun makapagpa-overflow na tayo mga kabady. Yan, so nandun sila. Tapos yung iba nandito. Uubusin ko lang tong pakain ngayon, tapos punta ulit kami bayan para makabili ng yung ganitong tubo mga
bakal, yung 9mm na steel bar, para nang sa ganun hindi na ako manghihiram sa susunod. Tapos weldingin na lang yan para hindi malaglag, kasi kailangan ko nun dalawang piraso. Pag isa lang kasi hindi siya hindi kaya. And so ngayon medyo kalat sila kasi nga floating pellets na yung pinapakain natin, pre-starter 0. Kaya yan, tingnan nyo, marami-rami pa dito. Yan, so tapos na tayo magpakain mga kabady. Update ko na lang ulit kayo mamaya kapag tayo po ay magpapakain na ulit ng tanghali. Sana naman maging maganda na yung araw para nang sa ganun tuloy-tuloy na tayo makapagpakain sa kanila. Yan, mamaya ulit mga kabady. Update mga kabady, 1:33 na ng hapon. Yan, so pangalawang kain ng ating mga alagang fingerlings. At pinagbibigyan na tayo ngayon kasi maaraw na pero medyo maulap-ulap pa rin. Pero ngayong wala pang sign na uulan, so sasamantalahin na natin yung pagkakataon. Tara, samahan nyo ako mga kabady. Start na. Yan, so mga kabady, nabigyan na natin sila pero mayroon pang natira mga 300 grams. Tapos siya nga pala ngayon yung last na kain nila ng Fry Booster 3 mga kabady. So mamayang hapon pag pinalad tayo onwards ay pre-starter 0 na sila. Yun na yung kakainin nila. Then sa susunod na mga araw pagka naubos ulit nila yung pre-starter 0, pre-starter naman tayo. Ayan. So marami-rami pa yung lumulutang na pre-starter 0 mga kabady, so hindi muna tayo maglalagay. Pagka naubos nila yan tsaka tayo magbibigay ulit. Yan, so bali yung prepare ko pala ay nasa 1.5 kilos na. Yan, titignan natin kung yan po ay mauubos nila dahil kahapon ilang beses lang sila nakakain, so sigurado na gutom rin yan sila kahit na sabi natin na nabigyan natin sila kanina umaga, pero syempre inahabol pa rin nila yung kanilang gutom at yung kanilang paglaki. Yan, kasi kalakasan itong mga ganitong mga kabady na kumain talaga kahit 4 na beses mo itong pakainin or 5 beses talagang kanyan, kasi maliliit pa nga sila. Yan, pero ganon lang mga kabady, naka 1 month na sila dito sa atin. Yan, so ilang buwan na lang yung bubunuin natin, tapos malalaki na sila nun. Yan, nakaka-excite talaga mga kabady. Yan, try nating pumunta ron sa kabila, dun sa pinupwestuhan natin lagi sa gitna banda.
Yan, so marami-rami pa pala dito na ano dito sa may bandang gilid. So hintayin lang natin na maubos nila yan. Medyo umiilap na sila mga kabady. Ganyan talaga pagka medyo lumalaki na tong ating mga tilapia. Ayan sila oh. Oh, diba? Kitang-kita na natin sila. Nung first week nila, halos hindi natin sila maaninag. Mas nakikita pa nga yung butete noon. Pero ngayon, tingnan mo, kahit malayo sila, alam mo na kung nasan sila. Oo. Kahit pa hindi tayo masyado nakakapagpakompleto araw-araw ng pakain, yung continuous yung kanilang paglaki mga kabady. Yan ang isang magandang indication na healthy rin sila, tsaka maganda yung quality ng feeds na pinapakain natin. Ayan o, malapit na maubos mga kabady. Ang dami nila dito, siguro mga nasa 1,000 yan nandito lang, pero yung iba nandun malapit sa hagdan. Yung paghagis kasi ngayon, kumbaga maluwag na yung nasasakop. Yun o. Kaya ngayon hindi na sila kumpul-kumpul kung tutuusin. Gawa ng marami na yung nayagis natin, medyo mas malawak na yung pinagbabagsakan ng feeds. Ayan, dumami na sila dito. Maingay na pati yung pagkain nila, parang yung kumukulong tubig. Ayan, tingnan, nagbabubbles. Pag mas malalaki na sila mga kabady, mas maingay yan. Yan, so ubusin na natin to para matapos na tayo. Ang dami nila dito. May konti pa doon na lang sa may malapit sa may hagdan. Marami din kasi nandun yan. Dito ko na lang ibibigay ito mga kabady. Yun, bus na. Halos wala na ako nakikitang red tilapia mga kabady. Nakuha na yata lahat ng ibon, pati yung isang parang koi. Matingkad kasi yung kulay nila, kaya pagka nakita yun ng predator or ng mga ibon, hindi na nilulubayan ng tingin yun. Tapos pagka lumapit pa, sigurado na. Kapag mabagal-bagal yung isda, siguradong makakain siya ng ibon. Yan, so mga kabady, tapos na po tayo magpakain. So update ko kayo ulit mamaya kung makakapagpakain pa ulit tayo ng pangatlong beses. Yan, mamaya ulit mga kabady. Update mga kabady. Yan, 4:34 na ng hapon. At tayo po ay magpapakain na. Pangatlong kain nila ngayong araw. Yan, at buti naman po ay pakatlong kain sila ngayong araw. Yan, pero kanina kumukulog-kulog. Pero hindi naman tumuloy dito sa amin, sa ibang area. Kaya sasamantalay na natin yung pagkakataon mga kapali. Tara, samahan niyo ako. Start na.
Yan mga kabady, kung mapapansin nyo ay pre-starter 0 na lang po yung ating pinapakain, gawa ng ubos na po yung Fry Booster 3. Yan, so ngayon at hanggang maubos po yung 5 kilo ay yun na po yung ipapakain natin sa kanila. Nakita nyo ba sila? Medyo makulimlim na mga kabady, medyo madilim na. 4:39 pa lang ng hapon pero ganyan na. Yung ating weather. Yan doon may itim. Part ng Cordillera yata yan. Hindi pa tayo mga kabady, punta tayo dito sa gitna banda. Tapos nga pala kanina mga kabady, ginagawa ko yung pump. Tinignan ko kung ano yung may problema ba o na barahan ulit ba ng bato, pero wala naman. Ang kwan lang pala, medyo maluwag yung sa may thread nya, sa may PVC, tapos connect doon sa may pump, medyo maluwag kanina kaya medyo sumisingaw, tapos kaya medyo mahina yung tubig. Yan, so bukas tatry natin na paandarin ulit, tapos testing din ulit natin yung solar kung kakayanin na, kasi ang lalaki ng bato na nakuha ko mga kabady. Papakita ko sa inyo. Bali dito nga pala yung kanina sa may PVC, tapos dito sa may bandang connector niya sa thread, medyo lumawag to kaya medyo sumisingaw dito, kaya mahina yung higop niya ng tubig. So ang ginawa ko, nilagyan ko muna ng goma pansamantagal. Yan. Then kanina pinaklas ko din to, tapos ito yung mga nakuha ko mga kabady. Itong mga bato na to, tignan nyo naman, imagine kanyang kalaki yung babara dito sa may swing valve banda. Ito yung swing valve, itong dalawang to yung bumara. Bali ang nakuha ko na ay 4. Yan, 4 na bato na yan na stuck dito sa may swing valve, kasi may gumaganon dito gumaganon dyan na kwan kapag binobombahan mo to ang poso. Ang nangyayari mga kabady, na stuck yun. So ngayon parang nasasakal yung tubig papasok dito sa may PVC na blue, papunta ron sa mga pump natin. Kaya ang nangyari, hindi masyadong makalabas yung tubig. Bali ang ginawa ko, binaklas ko yun, tapos tinignan ko, tapos yun nga, may mga nakabara. Pero sa mga pump naman, walang bato-bato sa loob ng higupan ng tubig. Tapos bumili nga rin pala ako kanina ng bakal. Ito mahaba ito hanggang dun, 2 yan. Tapos pinagdugtong ko, ginupi ko yung 2 dulo, tapos pinagkabit ko. Trinay ko na sundot-sundutin, pero wala naman akong nakabarang bato mga kabady. Kaya malalaman natin bukas kung successful ba yung ginawa kong pagkumpo-kumpo ni kanina. Tapos yun nga, ang binigay ko ng pakain ngayon mga kabady ay nasa 1 kilo na sa ating mga tilapia, pero dinagdagan ko ng konti. Akala ko maubos nila pero hindi. Pagka purong pre-starter 0, parang masyadong marami yung 1.5, kaya hindi ko na inubos to.
parang nasa 1.2 yan kung mauubos lahat, pero sa tingin ko hindi nila kayang ubusin lahat or maubos man nila pero medyo matagal. Kaya bukas bali ang gagawin ko na muna, i-adjust ko muna ulit yung kanilang pakain. Gagawin ko munang 1 kilo per pakain. Pagka nagkulang, tsaka ako dadagdagan mga kabady. Kasi kung sakaling yan, yung mga lumulutang na yan, kung hindi nila makain yan, sayang. Yan. Kaya pagka magpapakain ng tilapia mga kabady, lalo't hindi pa natin na talagang nakuha yung exact ratio ng daily food ratio nila, ganito muna, bigay muna tayo ng konti, pagka naubos bigay ulit, pagka naubos bigay ulit, ganun lang mga kabady. Kasi mahirap naman na sasaktuin natin then hindi nila mauubos, so sayang lang. Kaya dapat depende rin sa pagbibigay natin, huwag ibibiglang ibigay kagad. Yun, naririnig nyo ba yan? Kumukulog-kulog na mga kabady. Halos hindi pa tayo tapos magpakain, pero hindi pa naman dito banda, malayo-layo pa. Sana ay pagkatapos nilang kumain makapagpahinga muna yung mga tilapia natin bago umulan. Yan sila mga kabady, kaya lang hindi masyado nang kita gawa ng makulimlim na naman. Yan sila, yung mga galing doon nandito na sila, Ramonda na. At ayan, hindi naman sila nabigo dahil marami pang pagkain dito. Kaya kung tutusin mga kabady, ayaw kong magpakain malapit dyan sa may exit ng overflow, gawa ng kapag nandyan yung mga feeds or floating pellets, hindi na masyadong pupuntahan yan. Kaya maganda pagka nagbibigay hanggang dito lang, malapit sa gitna. At buti na lang yan, nag-ikot-ikot pa yung ating mga tilapia, kaya makakain pa nila yan. Yun doon, ubos na oh. Yun dito na lang banda. Yan, tapos kanina rin nagkausap kami ni Manong Ryan, nagpapakain din siya kanina, pangalawang pakain niya ng fingerlings niya. Pero ngayon baka hindi na siya makapagpakain gawa ng uulan na naman mga kabady. Nagsundo pa kasi siya ng mga bata kanina, pero malalaki na din yung sa kanya mga kabady. 2 weeks na rin yung sa kanya, parang nasa sobra ng half inch yung fingerlings niya, kumbaga nakikita na rin. Pero itong sa atin, yan, mga nasa 1.5 inch na yan to 2 inches na yata. Ayun, ang dami nila doon oh. Kasi nandun pa yung maraming floating pellets. Meron bang kasunod ito? Kaya lang hindi na makita masyado mga kabady. Yan, so hindi ko na muna papatagalin mga kabady, gawa ng hindi natin masyadong ma-enjoy yung panonood, gawa ng makulimlim na masyado. So maraming salamat sa mga subscribers, sa mga silent viewers na nanonood, yan, sa mga family, friends, at yung mga OFW, yan, maraming salamat po sa panonood. Maaaring paki-like and share na lang din po ng ating video, para nang sa ganon ay mapanood din po ng iba na naiinteresado na mag fish pan or mag farming. Yan. So hanggang dito na lang, bukas ulit, bye bye.